Sa courtside daddy tayo makinig. Courtside daddy tayo makinig. Dito sa sports walang halong pilit. To direkta walang kupas. Ang kwentuhan natin swabe at patas. Courtside daddy andito na. Balitang sports tunay na saya. Usapang klaro walang daya. Tiwala mo amin po pare. Game na. Interview and tuhanuhan walang bias dito. Kasama mo kami sa bawat laro. Courtside daddy, sa sports ay hari. Totoo da rin ko walang paligoy-ligoy pre. Good evening, mga Courtside Daddy fans. Welcome to another episode of Courtside Daddy. Ako po ang iyong host, Daddy Ryu Policarpio. Kamusta po kayo? We have another special episode for tonight. Kasama natin ngayon sa Courtside Daddy ang isa sa mga haligi sa loob ng paint ng San Beda Red Lions. Matatag sa depensa, palaban sa rebound, at tunay na pusong bedista. Let's welcome Red Lions big man, Mr. Joe Celso. Palakpakan naman tayo tan. Alam ko may studio audience, di ba? Kamusta, Joe? Okay lang po, Tito. Kamusta naman ang season natin ngayon? So far, so good. Tapos, silang. Parang kinakabahan ka pa. First time mo ba to? First time ko eh. Ganun ba? Ay ka muna sa files mo. Batiin mo. Ay, balance. Ano mo dyan? Ay, sa family ko. Yan. Sa mga friends ko, teammates ko, Red Lions, coaches, and mga classmates ko. And especially sa girlfriend ko. Yan. Wow. Na, kasama natin niya. So, ang Courtside Daddy Joe, napapanood tayo sa buong mundo. So, doesn't matter kung nasa US yan, mga pamilya mo, Dubai, Japan, o sa Mindanao, Visayas, napapanood tayo anywhere. No? So, thank you for letting us guest you here, no? Sa studio namin. And, alam mo, Joe, maraming natutuwa sa'yo ngayon. Dahil sa pinapakita mo, you are in your second year, di ba? Yup. Sa Reda, sa NCAA. Okay. So, kwento mo naman kasi, syempre, ang kilala nilang Joe Celso ngayon, yung San Beda. Paano po nagsimula si Joe Celso sa basketball? Nung nag-start ako mag-basketball, mga elementary ako. Like grade 6. Chubby boy, taba-taba. Lagi nakasar na ang laki, pero one day, nangarap ako na mapupunta ako sa gantong level ng basketball. So, when I was in second year high school, nag-try out ako sa school namin, which is yung St. Martin Montessori. Teka, so grade school, varsity ka na? Yeah, grade 6. Pero grade 6. as in, wala akong time din nun. Okay. Kasi, pang-intimidate lang ko eh. Anong posisyon mo nun? Center nun. Ganun na. Anong height mo ba nung grade 6 ka? Hindi ko na maalala dito eh. Pero, doon sa lineup namin, dalawa kami pinakamalaki. So, yung mga, 8'6", mga 5'1". Grabe. Okay. So, ang growth spurt mo, high school na? Hindi. Ano pala dito, mga 5'4". 5'4". So, parang ganun yung height natin. 5'4 na yan, no? Para 5. So, biruin mo, elementary ka, 5'4 ka. 5'4". Okay. Tapos, di ako nagamit na. Okay na, kasi laro-laro lang eh. Hata eh. So, medyo na mamulat na ako. Laro-laro na ako doon sa amin. Layo ng court sa amin eh. So, at least once, twice week nakapaglaro lang akong basket. Taga saan ka ba dyan? Taytay. Tapos, nagpabili ako ng bike sa tatay ko para makapunta ako doon sa court. Eh, medyo malayo sa amin eh. Dalawang court yung pinupunta ko. Pag wala kami dito, doon naman kami sa kabilang court na dayo, ibang subdivision. So, laro-laro. Nangarap ako kasi namumulat na ako yun. Madalas ako nanonood ng PBA. Kasi yung, yung ending, yung mga nagpapa-ending sa amin, ang dami. Kaya gawang trabaho yung ending sa amin eh. So,
Dati pupunta pa sa court, 'di ba? O ano sa'yo? Anong tayo mo? So, tayo ng tatay ko lagi. Lagi tayo ng tatay ko 3-3. Siya 6'9". Hindi ko alam ba't 6'9". Nanalo ba? Nanalo eh. Pag nanalo, may bakon ako isang syempre. Ewan ko kasi. So yun, naging fan talaga ako ng PBA. Lalo ng Ginebra. Sila Kagiwa pa to. Kagiwa yan. Yung time na yun. So lahat ng mga time na yun, simula na nagulat ako doon. Alam ko yung lineup ng Ginebra lagi. So sabay-sabay ako. So, inano ko yun. Nag-work hard ako sa school namin. Kahit pagod na sa classroom. Training pa yun hanggang alas 6 ng gabi. Oo. Pero, yung ano ko nun is yung papa ko, gusto niya akong mag-aral lang. Mag-aral lang, focus dun, ayaw ng distractions. Ayaw niya mag-basketball total. Kumbaga yung basketball, ano na lang, libangan. Tama. Gusto niya mag-aral. So sabi ko sa sarili ko, balang araw, pagmamalaki mo dahil sa basketball. Yun yung pinaka-adversity ko that time, early stage buhay ko. Dad, papa ko yung kumukontra sa pangarap ko. Ito pa-high school ka na. High school na ako nun. High school na. Third year, high school na ako. Third year high school ka sa St. Martin. St. Martin pa rin. Oo. Sa St. Martin, si Joe Ceso center. Center. Ano lang hype mo na to? 5'11", 6 lang. Okay. Paano mo nasabi na sa sarili mo, 'di ba? Parang, dad, parang kaya ko to. Someday I'll prove a point, no? Nakita mo na ba sarili mo nun, nung high school, na parang project mo na sarili mo, kaya mo mag-PBA? Oo, Dave. Hindi, ang kaya ko pa lang is yung mas mababa na stage. Like, pupunta ako sa ganitong school. Kasi nakakaano na ako eh. Yung, alam na ako, idea na ako. Yes. May ganito, ganyan. May San Beda, doon ako San Beda, may Seoul. Doon muna. Yung PBA, ano muna yan, aside ko muna. Tapos, ano yun eh, may provincial meet sa amin. Within Rizal. Ayun yung liga, provincial meet. Pero bago kayo pumunta doon, may tawag pa dito na, parang mga schools lang doon sa Angono. Okay. So may liga doon. liga ba? May liga pa doon. At sa tawag yun. Kalaban namin yung Holy Deliverance, which is dating school ni Arvin Tolentino. Tapos yung coach doon, dating player din. Kumurong din kay Arvin. Kalaban namin. So laki mo. Tapos doon na, pag-start na kasi pa na. Mga 6 flat na ako. 6 flat, 6-1. Tapos, usap na kami. Kinuha niya ako sa provincial meet. Malaban namin yung Beda Taytay, lineup nun, ang lalaki. Si Jeremy Mahinay na 6'3", 6'4". Tapos sila Ivan Nele, Sam Abuhidsley, Josh Tagala. Sila Peter. Peter. Mga Red Cubs na. Lineup nito. So, kami, lilit namin. So, iba yung level ng basketball ng San Beda nun? Iba. Jeremy Mahinay, bantay ko. Wala akong alam sa sistema ng basketball. Alam ko lang maglaro. Laban lang. High school kasi, hindi pa ganun ka-organize eh. Lalo doon sa team namin na hindi katuro. Ang alam lang, paano yung zone, paano may pensa. Pero yung system-wise, wala pa. Okay. So, after nun, provincial meet, maganda naman nilaro ko. Kinausap ako ng coach ko na, which is si Alan Menban na, fall summer, kaya pa sa mga ibang teams, like EAC, Fourth year ka na ito? Third year, high school. Third year, okay. Going to Fourth year. Tapos habang, sa St. Martin ako na third year ko, 2015 na. Pero hindi pa tapos si school year namin, 2014. So, nagta-tryout kami. EAC. EAC. Kalaban namin nun yung college na mga bago. Siguro first year college na. Siguro Team B. Mga Team B. Maganda yung pinakita ko nun. Tapos, kinuha nila ako.
Pero ang training facilities ng EAC sa Cavite, sa Dasmariñas. So, Ang layo. layo. From Rizal. 14 years old ako, bumibiyahe na ako mag-isa. From Taytay to Dasmariñas. Grabe. Dasmariñas, Cavite. So, Nag-bus ka. puro bus lang. Oo. Ginagawa ko nun, from Taytay to Ortigas UV. Tapos, wala ka daw from Mega Mall hanggang EDSA show na MRT station. Di ba dito ang taas? Hagdan dun sa MRT. Ang dami kong dala, backpack. Sa sling bag na malaki. Tapos meron pa akong hawak. Kasi 1 week nga ako dun. Haba. Pagod Pero wala, di ko inisip yung pagod ko na yung reklamo. Isang punta ako doon. Siyempre yung pangarap, nag-start na yung pangarap ko eh. Wala sa akin kung gaano pa kalayo yan. Basta may pera akong hawak na pwede ko pang uwi. Kahit maligaw ako, may pera akong hawak. So, sugal. Doon pa rin. Training ako doon. Until one time, di na maganda itong nangyayari dito sa training dito. Parang wala akong natutunan. Hirap ako. Plazas. Ilang years ang biyahe? 2 hours. Plus yung homesick ko. Kasi dito grabe yung dorm. Yung dorm na na-stayan ko. Ilang taon ka pa lang nun 14. Na culture shock ako. Punta ako doon. Higaan na leather. Walang sapin. Tapos yung dorm walang aircon. Wala akong electric fan. Tapos may ceiling fan sila doon. Ang umiikot lang yung bakal. Yung bakal lang ako pinagkakawitan ng LEC. Yun na lang yung umiikot, wala ng LEC. Ang init. Pawis ako. Tapos doon ako nag-start na culture shock na ako. Start na ako na. Ayoko na. Suko na ako dito. Kasi balik ako. Tinawagan ko muna yung coach ko. Actually, may kasama ako nun, dalawa. Pero isa to yan. Balik na tayo, pre. Tawagan na natin si Coach Alan. Sorry. Tapos di namin nagpaalam dun sa EAC at Cavitex. Kasi na, hindi ko napasa ang papers ko. From St. Martin. Ito na, tumawag na ulit ngayon yung coach ko. After 1 week. Tara, try out tayo sa FEU. Sa juniors. O, laptop shop niya si Alan naman. Alan din. Alan Albano naman. Alan to Alan. So, kaya kami, 6 kami. Yung nag-Red Cubs din yung kasama ko nun, si Rodney Puentes. Kung maalala mo tito, naglaro siya sa EAC. Yun. Kasama ko siya sa FE. Hindi siya nakuha eh. Kasi yung age niya. Ano na lang, parang 2 years na lang nata. Yung hanap ng FE yun. Medyo bata-bata kasi rebuilding. Si Coach Mike kakaalis lang. Tapos yung sila Pendelino Convoy, graduate na, yung batch nila. Pasok kami. Mga nakuha niya ng una si LJ Gonzalez, si RJ Barrientos. Tapos sa tryout, ang kasabay ko, si Cyrus Torres. Yung nasa NLEX ngayon. Tapos, ang dami namin. 6 kaming tryout. So, dominating kami kasi buo yung lineup namin. Lalaki pa namin. So, sabi ni Coach Alan, Albano, punta kayo sa FEU Fern. Which is FEU Diliman. So, kami training. So, meet namin yung mga cheers nun eh. Tapos training. Tapos, nung patapos na yung school year ko sa St. Martin, ito na nga nun, April, tatapos ng birthday ko. Naglaro ko ng 3x3, legal labas doon sa amin. Na-injury ngayon ako. Namaga yung tuhod ko. Maga. Hanggang shin ko yata yung maga. Tapos, Kayo mga legal labas na yun, may allowance ka doon? Wala. Talagang gusto ko lang experience. okay. Kasi boost nung kumpiyansa ko eh. Siyempre. Tapos dati CFEU ka na, mapasok FE. dati doon sa amin, binabali-baliwala lang. So sa akin, boosting confidence ko kasi ito na kinuha. So, umomba ka doon sa ligang labas na yun. Pabomba pa lang dito. Napira na ako. Namaga yung tuhod ko.
may alis kami kinabukasan kasi may celebration ng birthday ko. Punta kaming Quezon. Hindi ko na-enjoy yung Quezon kasi magaling tuhod ko. 2 months akong hindi nakapaglakad. Ganun. Ganun. Luxury. So, hindi lang to sprain. Napabayaan kasi wala naman akong idea sa... Oo, dati na kailangan na i-check up. Oo. Nang alam ko lang dati, hilot lang yan. Oo. Hilot. Ilan months. 2 months yata. At pag mo lang, oo. So, after 1 month, yung lakad ko talagang Sakit pa rin. ilay pa rin. Bumalik ako ngayon sa STU. Ginawa ng coach namin, kinausap niya. Kunin pa rin, tapos rehab na lang ako doon. Pupunta ko ng FA. So, hindi opera, rehab lang. Rehab lang. Right, hindi ko yata. Rehab na lang ako. Tapos, yun, thankful ako kasi kinuha pa rin ako ni coach. Hindi ka chance. So, di naman siguro ko napayaro. Kasi So, champion kami. Tama. First year mo sa FEU, Team A ka na kagad. Dito kasi, nagbago yung rules. Gawa ng resident. Wala na. 2015. So, baby times, UAAP ka na kagad. Nag-vape. Ano ang nakita mong diferensya nung simula nung St. Martin ka? Kasi parang ito na, big leagues na agad ng UAAP juniors ka. Light and day ba? Talagang malaking diferensya. Sobra po ito. Simula nung nag-training ako doon sa FEU, ibang-iba na. Yung training pa lang, nag-iba na. Nag-boost na agad yung knowledge ko. Paano yung Place na. ganun. Nagugulat nga ako. Di ko alam yung mga fundamentals ng defense, yung mga backpick, paano yung ball screen defense. So, zero. Sinaga ngayon kami. Ganun naman kasi ang FEU . Ang gusto nila yung di binibili. Tama. Inaano nila, binibuild nila. Correct. Which is, ng mga nila, Coach Tash, Coach Olsen, Racela. Racela. Ayun yung gusto nila. Binibuild Ayaw nila. So, sinaga kayo? Sinaga kami. Doon, sila LJ. So, first year nyo, kamusta ang first year mo sa FEU? Ano na kami nun? Final 4. Pero, walang nag-expect sa amin na final na final. Sino ang champion nun? Anong year to? 2015. NU. 2015 NU. Sila yun, Tito. Justin Baltasar. Lakas na. Ryan Amsali. Janrid Clemente. Ang lakas na. Jenza. So, si Coach Goldwill Monteverde pa? Hindi. Coach Jeff yun. Jeff Knapp. Okay. Tapos si Coach Goldwyn nasa Adams. So, ang lineup niya, sila Portsky, sila Cardamayo. After nun, nag-NU, diba? Di ba? Hindi pa. Yung after nung season na Final 4 kami, na yung pumasok si Enzo Serrano. Ayun. Yung may something na nangyari. Bigla sila na 4th. Tapos yung nag-number 1. Tapos nag-number 2 kami. Tapos Peneo. Nangmuta ko sino yung isang Final 4. What's your statistics nung unang taon mo sa FEU? Gamit ka ba? Ilang points sa game si Medyo gamit. Kasi yung dami pa namin. Anong height mo na ito nung pagpasok mo sa FEU? 6'6". Ito na. So, kumbaga sa juniors, Ganun. ano na yun, medyo matangkat na yun for juniors sa high school. Actually, kalaban ko pa yung coach ko. Si Coach Andre. Kalaban pa kami sa Lasal. So, Belche. Tapos ako FEU. Santos. Big man siya, 4. So, si Coach Andre. 4-5 laro niya, bantayan kami. 4. Pero, sorry Coach Andre kung papanood na to. Alam ko kinakain. Kasi big boy ako . Ako, di ako papatalo sa kanya. Mas mali. So, big man pala si Coach Andre. Big man sa high school. Kaya, nung taong beda, nabulat ako coaching stuff. Hindi mo masabi buhay na? Bigla na lang, ganun na. So playing layer coach, diba? Relation. So, yun. So, yung year na yun, ayun na yung magandang namin. Pinalo namin yung Ateneo. Twice to beat kayo nun. Kasi sabi mo na, pwede kayo. 4 na games yata o 5 games kami naglaro ng Ateneo. Guys, so kasi may elims tapos may final 4. Tapos, ayun na yung panahon ni Kai na nag-start na siya. Kai Soto. Lalakas din lineup nila. May import na ba UAAP junior? Wala pa. Wala pa. Pero yung Kai Soto na 6'9", ay sabi yun,
13, 14 years old yan. Oo. Ang laking intimidator nila sa So, ilang beses mo nakalaban si Kai? 2 season. 2 season. So, somehow, high school pa lang, nabata ka na rin na may malaki kang kabantayan. Oo. Simula nung kay kila Carl, Oh, si Carl is 6'7" now, but nung high school, mga 6'4 siya. Oo, ang laki na rin nun. Oo, ang laki na rin na. Tapos, yung year na yun, 2016, 2017, nag-champion kami. FEU. Tapos nag-graduate yung senior namin. Doon na akong, kumbaga, number 1 na center ng 2018 namin na season. Ikaw na yung Ako na yung starter. Okay. Kasi wala nang ibang big man, ako na eh. Saka, pangatlong season ko na yun. Kamusta ang pinakita mo sa last year mo sa FEU Juniors? Okay naman, Tito. Yung role player pa rin. Pero, nung dulo, may injury na ako eh. Takilap pa na. Yung ankle ko hindi na nagiging okay. Kasi yung bigat ko na eh. Ilang kilo yata ako. High school ako, 105. Playing Big man, ano ka na talaga, volleyball ka nun eh, no? Hindi pa eh, dito eh. Iba talaga eh, iba yung ngayon eh. So, transition ng college. From high school to college. Iba eh. So, last year mo sa FEU, pasasabi mo 6'2" ka nung anong height mo na ito? Nung nag-college na ako, Juniors. 6'3". 60 na. Kasi ngayon you're listed as 6'5", pero on 6'4", 6'5" eh, di ba? Oh, so tumangkad ka pa. Sabi natin 6'2" and a half ako nun dito. Okay. Kasi ngayon, nung sa PVA, 6'3" and ano yung height ko. Walang shoes. So, So technically, listed ka as 6'4", di ba? Pero 6'3" point something. 4 point something na lang. Kares kami ni Yoks. Ganun. Kasi nahiga talaga eh. Nahiga, para walang Dahil puho, kahit ano, di ba? talagang sukat na sukat. So, yun. Tapos, yung 2018, nag-ano kami, Final 4 lang. Tinalo kami na nila Bismarck Lina. UST. UST. So, nakalaban mo sila Jacob Hindi pa. Cortez. Hindi pa. Ang panahon nun is sila si Jay Cancino. Malakas din yun. Sila Jay Smart. Lakas ni CJ. Na-stop namin si CJ. Nalesin namin yung numbers niya. Pati si Biz. Ang pumatay sa amin, yung mga role player naman. Sa amin nila Toto Bryan, Tito Bryan, Ron Ray Tolentino. Yung mga teammate ko eh. Kakasabay na kami ng high school. Talaga, sabi ko. Small world, no? Pero yung may mga binanggit mo pangalan, Bismarck Lina, kalaban mo sa UST, tapos nakasama mo na sila Brian Sahonia, sila Ron Ray. Di mo na mag-teammate sa kayo. Teammate ulit kami sa Lugong eh. Pero hindi ko limutan yung last play na eh. Inaiso si Bulldog. Bulldog. Ron Ray pala. Bulldog kasi tawag namin sa kanya ever since eh. Inaiso siya. Naiiwan ngayon. Nabit siya. Pumelpa ko. Foul. Doon kami natalo. Konti na lang yung oras. Na-shoot yung free throw. Alam ko end 1 yun. Yung Final Four na yun, kayo ba yung Toys to Beat o yung UST? UST. UST. Hindi, wala yata ang Toys to Beat. I remember. Anong standing nyo na? Number 3 kami. Okay. So, 2 and 3, best of 3 ba sila? Step ladder. Toys to Beat. Kasi may speed. Okay. Alam mo, Toys to Beat kami ng kinanalo ko. So, sama ng loob ko. Ako yung... Ikaw ba yung nasisi? Hindi naman. Pero, ano na eh. Kumbaga, natapat sa akin yung crucial. Tama. Makaul ko yung player ng UST. Kasi nabit si Bulldog. So, foul. Free throw. Pasok. Talo. Iyak kami sa dugout. So, 2018. 2018. Tapos, graduate ako ng high school tipo. Doon na ako nag-training sa college. Teka, sige. Bago tayo pumunta na college, may offers ba sa'yo from high school to college? Tumawag sa akin Mapuwa. So, kwento mo sa amin yan. Wala, sobrang tinawagan lang ako ng assistant. Okay. Parang ini-invite ka. Ini-invite na. Tapos yung mayor na LJ, na nagdala sa kanya sa IP, pinapackage ako LJ. Gusto siyang dalhin sa Lasal. Okay. Ako nagugulat na lang ako sa nangyayari na yun kasi ba't ako ipapackage?
Pero sabi ko, kukunin ako dito sa FU na ako. So, parang ang nangyari, yung loyalty mo, since yun nga, medyo yung offers is hindi masyado marami. Wala. Sige, FEU ako, training ako dito. Pero meron ka bang mga dream school nun? Nung mga panahon na yan? Wala na, Wala. So, kunyari, di ba, syempre, nakikita mo UAP. Nakita mo naman in that, pa lang, level pa lang, may mga malalaking school na. You've heard of UP, Ateneo, LaSalle, and di ba? Hindi ka ba nag-dream na Ako that's also. oo, sa mga malalaking school? Naging mindset ko kasi dito. Kung UAP lang din ang pupuntahan ko, stay na ako din sa FE. Kasi kilala ko na eh. Alam ko na yung sistema, coaching staff, and yung management. Kilala ko na. Paano yung pagpatakbo ng team. So kung lilipat pa ako, mag-a-adjust na naman ako. Hindi ko alam kung ano bang meron sa mga schools na yan. At the same time, yung aral, pasok namin, may special class kami na ibibigay. So, dito lang ako. At least, Comfortable ka na eh. comfortable na. Tapos, ang lalabanan ko na lang is yung spot ko. Bird Center. Kasi, the UAAP seniors, they have orange na athletes already. So, nung first year mo, na Team A ka ba ka? Team B. Team B. Kasi, Okay. anong nangyari nun? Teammate ko from high school. Nagtitraining sila. Dito, share ko lang. Teammates ko na 5. Nagtitraining sila sa college. Pero senior high pa rin sila. Kasi na-cut yung age nila. Tama, may mga ganon. So, nung 2018, pasok na kami ng college. Na-excite ako na sama ako sa kanila na pagbakasyon. In-invite kami sa practice kasi nga, tinitignan kami. Naging mindset namin, sige, akit tayo college. Pero tingnan mo yung mga line-up. Kadami na, big man, from 1 to 5. Alam mo na eh. Hindi namin na, gano'n. in-anticipate na agad namin na hindi kami malaline up. Okay. So, ginawa namin, punta kami sa Sambales. Bakasyon muna. So, ayun, di Team B. Doon ako wala sa landas. Gimmick dito. Sama din sa mga Lawson. Hindi ko na po ba yung sarili ko na. Mabot ako na 120 kilos. Diyan lumaki ka. Lumaki na kailan. Talaga. Yung jersey ko, ansikip na, hindi ko na may ganito. So, traffic na. Ano tumaba, tas yung growth wala. Kasi, hindi line practice na. Konti ang liga. Was focus yung coaches sa pool. So, fast forward, wala talagang nag-aasam or nakakaano sa akin. Kaya line up ako. Following year. Ginawa ko lang. Laban lang ulit. Laban sa spot. From 120 kilos, hinat ko ng 115. Sa akin, kahit ka pa. Kahit ulit ako. From 115, pagka maging 105, balik ko yung dati kong kilos. Hanggang sa... Sino ang coach ng FEU na to? Si Coach Olsen na. Okay. Nagulat ako eh. Kasi tinry nila ako sa D-League. Tibay D-League. Ganda naman yung pinakita ko. Kasama mo na sila Cliff Hopia. Yun doon, ng mga panahon na to. One time may game ako na nag-12 points out sa D-League. 12 points, 5 rebounds yan. So, yung ganong stats, Siyempre. bigla rin ako eh. Ngayon, D-League yan eh. Addicted. Kalaban namin yata. Tapos, doon na ako nasasama kahit pa paano sa pool. Kasi maganda yung napakita ko that day. So, tuloy-tuloy. Naging consistent naman. Tapos biglang, may one time, may tune-up kami sa Bini. Di ako nakasunod sa Play. Sa defensive skill. Pero that game, the whole game, ganda naman napakita ko. Sila Will Gozon to. Hindi ba? Sila Gutang pa yun eh. Okay. Justin Gutang, malalakas din to. Baka team B ko si Will nun. Kasi from UP, transfer na.
So, Team Bisingili, sila Justin Butang naaalala ko. Kasi, nung mid game, si Justin Butang yung score sa akin. Nasigawan ako ngayon ni Coach Olsen. Unang sigaw, okay pa eh. Pero naano na ako. Puso mo, parang Dug, 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 dug. Tapos, kinonotice niya na, pag, ano ulit doon sa akin sa defensive scheme. Hindi ko na naman nagawa. Yung gagawin, talagang galit na galit si Coach Olsen. Kasi nga, kamali na ako. Iba rin yung pagkakamali ko sa after game. Doon na ako nag-ano. Ano na ako na. Baga. tauhan ka na. Hindi ako natauhan dito. Na-down ako. Oo, mababa ano yun. Kasi first time kong magsagawa na yun. Bagsak talaga. Parang napahiya ka somehow. Hindi ko inayano na pahiya yun. Pero, alam mo tito yung first time na parang disamdam ko. Disappoint ako sa sarili ko kasi hindi ko nagawa yung tamang scheme. So, medyo ganun na lang ako. Pero, unti-unti, napapasok ako sa lane. So teka, after D-League, preparation sa preseason to eh. Mga pre-season. Second year mo na Team A ka ba? Yun na yun. Yun yung second year ko. Which is first rookie year ko. Rookie year mo. Okay. Sino ang big, first five na center na FEU? Si Patrick Trente. Yun. Tapos, dapat ang import namin si Eman Odila. Okay. Pero, kailangan niya mag-residence. Kaya si Patrick yung nilay na. Kamusta ang practice session mo pag sila mga kalaban mo? Di ba mas nababata ka? Noon, March up. Kaya ako batap naman. Pero kasi, kung hanggang practice lang yung... Di mo nalalabas sa Iba rin eh. Iba talaga. Yung confidence, yung mindset, iba eh. Kung sa puro practice ka lang, Sa bagay. iba talaga dito. Tapos, yun nga. Dapat, hindi ako malaline up eh. Pero kasi yung si Cade Flores, yung nag-Arellana, Yes. bagsak. So, siguro, yun yung Academic. factor, kaya siguro na-line up ako. Nalang yung mga ko eh. Sometimes Theory ko eh. there are things like that in life na destiny na yung tinatawag yun. Na basta ikaw, gawin mo yung best mo, Pasok ako. practice ka, Pasok ako sa school. then syempre may mga ganun eh, na biglang may na-injure or may na-cut or yun nga, hindi bumasa. So may mga ganong ikot ang buhay. Oo. Tapos, How's your first year in the UAAP? yun na nga dito na. Una, siyempre, Kites. Ganado. Okay naman. Kasi UP kalaban namin. Kahit paano, makatikim ako ng floor ng Araneta eh. Muntik pa namin talunin UP nun. Okay. Richie Rivero. Right Akweti. Ubi Paras. Pero tinalo sila Adamson. Yes. Tinalo nila Adamson pala. Lastimosa. Tapos, kapikim ako ng floor ng Araneta. Following day, medyo ako. Last comparison. Oo, kasi papasok ako eh. Pero di ako nag-extra. Ngayon, nakita ko ni Coach Alan. Pagod ka ba? Sa laro kahapon? Di, Coach. Yun yung po napagod. Hindi ka nag-extra. Pagbaba ako, oo nga, doon pa. Pero kasi, ang dami pang nag-extra noon that time. So, nag-extra di ako sumabay doon sa mga buong teammates. So, after nun, 4 games lang ako napasok sa buong rookie year ko. Extra na talaga ako. Ako nag-start na kukulang pa May say extra shooting, extra practice, extra work. Weights, ganun eh. Doon ko na binibuild up. Tapos nung Final 4, out na kami ng Final 4. Doon ko na inisip na paano yung mangyayari. Kasi that time, no, season needs. Papasok ng season, magkaka-baby ako. Buntis yung ex ko. Magkaka-baby na ako. So, December, paano yung discount? Ano nun? Ano naging mindset ni Joe Celso nun? Kasi di ka pa tapos sa college, tapos yun nga, may senaryong ganon. Mahirap.
Iba. Kaya sobrang distracted na. Pero may allowance ka na sa FEU nun? Meron na, pero hindi siya sapat na para pampamilya, 'di ba? Yes, dito sa i-reveal ko na ang allowance ko dati sa FEU, 7K. Tuwa na ako nun. Oo, kasi panahon na pa, nasabi ko na student allowance. So, libre pa yung tuition fee. Libre yung may ka, food. Tas binibigyan pa ako ng parents ko ng allowance ko rin, extra allowance. So, dun ako medyo na shake na. Gumugulo na. Gumugulo na yung utak ko. Kasi distracted na ako sa ganito. Tas may season. Tas nag-aaral ka pa. Oo, tas yung excited ako maglaro, yung mindset ko. No? Kung laro, wala ako magpakita kasi ganito, ganyan. So, naiba ang mindset ni Joseph. So, nung, Na lihis na naman. oo. Tapos, ito na. Noong December, nag-extra na kasi kailangan ko ng double the effort kasi nga magkaka-baby. So, biglang 2020, biglang nagka-pandemic. Pandemic. Oo. Sakit ng ulo ko. No? Kasi wala akong legal labas. Awa. Doon ako kumukuha ng extra income ko sa legal labas. Sabi ko, paano to? Pero continuous naman yung allowance ko. 7K. Tapos may kaka-baby. Wala akong other income. Hala. Buti na lang yung parents din ng ex ko. Tumulong. Ngayon yung gumastos talaga. Hindi ko ikatanggap talaga sila. Sa pagbubuntis. Saka sa mga antisaw. Sila. So, teka, pandemic baby. Si baby, no? Anong feeling mong una mo nakita yan? Kasi baby boy. Yes. May baby boy nga ako. May kumbaga, syempre sa atin, di ba, tito? Mga lalaki tayo. Sa natin may magmamana ba? Kung ano man junior, yun. Basketball, junior na ako. Pagpapracticean na ako or may tuturuan na ako pagdating ng araw. So, pandemic, kayod sa online training. Online training namin dito. Tapos, after nun, kaalaga ako ng bata. Kung maghapon, Walang tulog. wala talaga. Zero. Niyatan niya. Tapos, pagdating ng gabi, hugas pa ako ng bote. Pag-sterilize. Kasi one time ako nagpupunos ako ng bote. Nag-headbang na ako na rin. Kung konting ano na lang, matutumba na ako. Sobrang pagod kasi umaga, online training, madaling araw, nag-aalaga kasi pa-daddy ka . Di mo pwedeng ganyan na lang ng daddy. Hindi. Ni Halle Berry na talaga. Minsan, gising pa ng kalanganing oras. So, minsan, 1 to 2 hours. Tulog manok ka pa niya. Kasi tulog manok tayo yung Bata. bata. Pero, pagdating ng umaga, hanggang hapon, tulog na tulog. Ako kasi, Kasi, diwa. nag-ano ako. Hindi ako yung nag-aalaka ng mga time na yun. Yung ex ko . Oo. Training. Nagtitraining ako. Hindi ako aware na nakakatulog agad ka na. Kasi, pagka-lunch, papahinga lang ako konti. Mag-weights ako ngayon. Kasi yun yung program na sinisend ng SNC namin. Weights ako sa. Tapos pagpalik nun, aka na naman. Or, nangyari, may iba pang gagawin sa households. Kasi, pakikita na lang ako, nahihi. Magulang ko, layo rin. Siyempre, kailangan kong distract yung sarili ko. Gumalaw-galaw ako para di ko rin mamiss masyado yung family ko doon sa Taytay. Stay kasi ako sa sa North Caloocan. Kasama yung sa baby mo. Sa pinti ko. So, yun. Nagpa-meeting na FEU na babalik na nga daw sa dorm 2020. 2020. Kasi ang in-extract nila ng balik ng UAP late 2020. Out of pandemic. So, nagpababon. Hirap din nung nagbubuhay namin sa baka. Kasi dark, lang kayo. Doon lang talaga. As in, walang labasan. Nakakasira ng bait . Kasi, first time nangyari yun . Na
pandemic, walang lalabas, andun lang kayo sa isang area, tapos strict pa yung lahat ng makakasalubong tao. Tama. Ay, uubo ka lang parang ano na, kasalanan na sa buhay. Kasapon ka nga lang. Oo, lalayo na eh. Lalayo na lang, lalayo na. Dadalhin na nila doon sa ban na football. Tapos yung test pa parang ano, sakit sa ilong. Oo, puro swab test. Saka isa pang struggle ko pala bago magpatawag yung FEU. No? Nag-ano kami, nag-bake kami. Ng banana bread, carrot cake, cookies, para extra income. Extra income. One time, 1 hour lang tulog ko. Yung 1 hour na tulog na yun, tulog manok talaga. Literal. Kunting ganun, may sasagi, gising. Tas training na diretso. Habang nagbibig ako ng madaling araw. Pagod na ako. Pero iniisip ko, income to pero. Tapos, after training ng Zoom, di-deliver ako ngayon ng carrot cake. Deliver ako. Ang motor na dala ko na, Mio MXI. Parang BMX sa akin. So, deliver ako sa bakasan, doon sa mga teammates ko na Para lang ko yung extra yan, income. tinulungan lang din nila eh. Nakakatawa. Kaya pagbalik ko doon sa FEU, minsan may libre kaming banana bread, carrot cake. Bibigay ko lang sa kanila kasi sawa na ako eh. So, masasabi mo, Joe, yung experience mo ng panahon na yun, parang naging mas mature ka sa buhay. Somehow, pero kulang dito. Kulang Wala pa rin. pa. Kasi, Kasi iba yung naging experience mo compared sa iba eh. Kumbaga parang napaaga lahat. napaaga. Oo. Napaaga rin talaga. So, yun, biglang transition eh. Transition. Parang student, daddy, athlete eh. Parang ganun. Kaya palang tawag sa'yo daddy. Daddy Joe, paglipat ko ng Vega. Pero mamaya pa yun. Sige, yan. Kasi kailangan nating itawid yung kwento na yun. Kasi pandemic sa FEU. Ito na yung mga panahon na may mga nauna kasing lumipat sa FEU to San Beda. So, I don't know kung sino mga nauna. Gusto ko malaman, anong naging factor o rason bakit lumipat si Jung Celso from FEU to San Beda? Kasi, yung 2022 season namin, yung after bubble, yun, following season. Yes. Di maganda yung naging season. First time na na-out ang FEU sa Final Four. So ngayon, si Boss Anton, gusto niya mag-rebuild. During season pala, nagsasabi na siya. Re-rebuild. So, Coach Olsen nag-resign. Tapos, Boss Anton Montenolo. nag-resign si Coach Olsen. Tapos, one time, nag-meeting sila sa Ito Stories ata. LJ Gonzalez. Meeting nila si Boss Anton. Saka yung interim na coach po. Which is si Coach Denok. December, tinawagan ako ni Coach Anton. Alam ko na. Expected ko na. X-mark na ako sa lista. Kasi gusto nila mag-repeat. Yeah. Anong na-feel mo nun? Ano ko? Kasi naging loyal ka sa FEU. From high school to college. Ilang years ka? Oo, tagal na. So, sa akin, saktan lang ako. Kasi alis na ako sa doon ako pinaka-nasak. Kasi pag-graduate na ako eh. Tapos biglang so, saktan ako. Tapos sabi, ang una ko tinawagan si Roy Salforo. Sabi niya sa akin, pre, okay lang yan. Heads up, pre. Di pa tapos yung paros natin. Wala ka dito. In your WhatsApp na sa akin. So, ngayon, binigyan naman ako ng options kay Boss Anton. Kung mag-aaral ka, patatapusin ka na. Scholar pa. Kasi, isang sem na lang graduate na that time. March na ako ng 2020. Pero, sabi niya sa akin, pero, wala ka na sa PA. Out ka na. So, yes boss, thank you po.
Ayun, pa-meeting yung harapin ng mga teammates ko. So, nag-isip-isip na ako, nagli-legal labas ako. Tapos, si Alex Biser, nakakampi ko ngayon sa legal labas diyan sa may bandang Novaliches. Di, sabi ko, Alex, bago na head coach natin. Si ano na, Coach Delo. So, gusto mo magbeda? Biglang gumanon. So, sasabihin ko na kaya sa manager namin. Ewan ko kung isang rason din yun Tas, nung time na tinawagan ako ni Coach Alan, wala na nga ako sa ay ko, Coach Alan, pwede po ba tulungan niyo ako sa makahanap ng NCAA schools? Kasi nakita mo may playing years ka pa eh. Meron pa. Hindi pa tapos yung journey mo. Kasi kung mag-MPBL ako, walang mangyayari sa akin tapos na ako dun. Yun na. Tapos na kayo. Coach, tulungan niyo po ako. So, sige, pag ganito ganyan. Tas, one time, nasa FU war room kami. Doon kasi yung pagkain na sino-serve, doon na nilalagay. Kasabay ko kumain si Coach Dale. In-explain naman niya yung mga kung bakit. Ano yung mga whys. Kung ba't ako or nadusot Sabi niya, growth. Kung hayaan niya lang ako sa dito, walang may iwan ako eh. Tama. Mapag-iwanan ako eh. Pero Joe, it's simply saying to you na parang, kumbaga parang palabok. Palabok lang eh. Kumbaga, para hindi ka na lang ma-feel bad. Kumbaga, eto na lang, in-explain na lang. Para that time, dito, injured na rin. Pero bottom line, tinanggal ka pa rin. Kumbaga, you're not there to their future. Oo, in-explain lang na, di ba? Pinaganda lang ako, anong pa. Pero, adversity yun. Tama. Kasi injured pa ako. Pero di pa rin ako pinabayan ng FELO. Pina-opera pa rin nila ako. Tapos lipat ako tinawagan ko pala muna si RJ. Pre, ganito mo. Tapos one time tumawag siya. Gusto mo mag-San Beda? Sino RJ to? Abarientos. Gusto mo mag-San Beda? So si RJ Abarientos. Hindi, una si Viser. Viser ang kausap ko. Tinatanong niya ako. Kasi wala daw silang big man eh. Tapos, di ko pa alam kasi di ko pa alam. Nangyayari sa FU nun eh. Magulo pa eh. Tapos, nagsabi na ako RJ, tumawag sa Davao San Beda. Tingnan ko muna. Kasi pag-graduate na ako eh. Graduate na ako. Siyempre, gusto ko ng diploma. Bibigay ko na sa magulang ko yun. Pero inisip ko, tatapusin ko to. Yung basketball ko, let go ko. Yun na yun. Another chapter of your life. Iba naman yun. May iba yung buhay ko dun. So, ito na. Si Coach Pat Tancho ko tinawagan. Nag-usap na rin kami. Yung sa Better Basketball sa UP. Pinaliwanag niya na sa akin. Tapos, dun na rin nag-message si Coach Jude. Alam ko, di ko tinanggal sa message kayo sa cellphone ko eh. Ay, kung gusto mo mag-San Beda. Message ko lang daw siya. Interested daw siya sa akin eh. San Beda. Kasi pag-graduate daw si Dami. Pag-graduate na si Maria. So, may chance ako na doon sa spot. Tsaka may mga FEU boys na nandun eh. Diba? Sila Popia, nauna sa San Beda. Si Brian. Hindi. Sa yan? Hindi, nauna ako. Nauna ka. Okay. Ang nandun si Sean Garcia. Tama, Sean Garcia. Yeah. So, pinag-isipan ko. Sabi ko sa magulang ko. Sabi ko, Mapa, kukunin ko na tong Beda. Para mga maganda author ni Boss G. Dito ko alam ni Boss G dyan. Ano lang naman to? Sige. Pero yun na. Punta ko sa Beda. Pero, si Coach Randel Cantara. Kinakontak ako kasi gusto ko rin. Si Coach Deno, na-recommend ako sa Mapua. So, kasi kakagatalo lang ng Mapua. Oo.
Natalo lang ng Mapua nun sa San Beda. San Beda Mapua yata yung finals na. Hindi pa dito. Ayun yung season 98. 98 pa to. Season 98. After Tama nun. kasi 99. 99. Reference ka. Okay. Tapos, yun ako naman, sabi ko sa magulang ko, kunin ko na to San Beda. Pinapunta ako ni Boss Jude sa training. Doon ko na, pero di mo nag-practice. Pero ready ako, may dala akong pero di mo na nila ako nag-practice. Pinatignan niya muna sa akin kasi sa lumuwa ako. So yun, doon ko nakita si Coach Andre. Training na, parang Player, no? Nakalaban mo dati, coach. toys na. Gulat ako. Tapos, yung second na balik ko sa Beda, punta muna ako ng Mapua. Siyempre, para i-check lang. Check lang ako ano bang, parang out of respect ka rin siya. Siyempre, kayo din, no? O siya ka doon sa Coach Randy. Kasi nag-message niya sa akin. Tapos, after ko dun, dumiretso agad ako ng Beda. Sige na, boss. Oo lang ako. Wala nang offer. Di usak niya eh. Offer. Hanggang, sige boss, dito na po ako. Pero dito po ako lalaro. So, ang hina yung magulang ko after nun. Sabi ko, napirma ko. Ay, San Beda. Tapos, wala naman sa akong ilatag si Boss Dub na offer. Ang ano na ko lang, binigay lang nila sa akin yung the usual, yung allowance, dorm, on food, scholarship. But of course, Jude said yung mga US training, yearly. Oh, yun. Naano naman sa akin. Lalatag. Kasi not all collegiate basketball teams may US yearly, di ba? So, isa lang ang San Beda, maybe Ateneo, El Lasal na consistent and maybe UP. Yung iba parang pa-Japan lang. Alam mo siya, small time in Japan, di ba? Pero yung iba yung US pati Europe. Oo, kayo nag-Spain pa kayo, di ba? So, Joe, fast forward, what made you choose San Beda? Yung culture. Kasi ako, pinanggalihan ko, FEU, sila yung number 1 sa UAAP na most championships. Tama. 20. Correct. Tapos, San Beda, ilan? That time, 22. Number 1. Tsaka, isang major is si Coach Yuri. Pinsan ng head coach ko before. So may ties. May ties. Saka galing siya Ateneo eh. Yes. Yung system na dala niya. Correct. Championship. Badly at tablo. That time. So, mas nag-engage ako doon. Kasi sa ibang teams, feel ko na may gaps eh. May gap talaga sa ibang teams. Mas marami akong matututunan dito. I think San Beda, in terms of culture, they have one of the richest cultures in collegiate basketball. Diba? Kasi even then when Ateneo and Lasal was part of the NCAA, San Beda was there already in terms of championship, diba? Pag sinabing basketball, ando na yung San Beda, diba? So at the back of your mind, sabi mo, high school, ay kita mo rin yung San Beda. Diba? So it was destiny for Joe Celso. Nag-try ako sa Beda ng high school. Ganun ba? Ayoko dito, coach. Ang lalaki. Wala ko spot dito. Hindi mo masabi buhay. Oo, hindi mo masabi. Tapos, fast forward. And now, you're the present center of San Beda. Actually, Joe, what we like about you, and siguro nakikita mo na community, is yung growth pa, yung improvement mo. Kasi yung season 100, that's your first year in the NCAA. Although it's technically your 4th year in college basketball. Pero tama, up and down because of chemistry issues. Kumbaga narinig na natin lahat yun, diba? Injuries, diba? Siyempre, outside basketball. Oo, diba? Marami. Ang dami nangyari. Tsaka siguro, nasa high kasi ng championship ng season 9. Expectation. Kulang, kumbaga, hindi masyado nakapag-training na maaga agad, diba? Parang yung ibang mga sila Yukid, parang March na nag-training nun eh. Si James. February kami. Oo, diba? Si Payusit, parang March na. Oo, so, anyway, so season 100 was a letdown year, diba, for you, and maybe one of the worst losses in
San Beda basketball history was the Final Four against PBA. CS. Diba? So siguro I have the last 3 questions because we have to wrap it up. First is, sino yung nung season 100, Joe, sino yung parang pinaka nahirapan ka bantayan sa NCAA? Kabantayan mo. Kasi wala nang import to eh. Talagang ito, kumbaga, mapapakita mo na yung galing mo Pinoy sa Pinoy. Kanino ka pinaka nahirapan at pinaka na-challenge? Kay Allen. Allen pa rin. Yun. So pag nakikita mo si Allen, parang extra motivation ka. Na yung season 100 start nun kasi di ba galing sila. AF tapos CSB. Pareho kayong bago eh. Bago sa mga teams nyo, diba? Ayun si Allen ng Curva. Tapos yung ibang paliliit na center na malilikot. Doon ako na Sino-sino yung mga yan? sa yung mga center na may guard skills. Doon ako na Ako kasi, release. So, injured ako. Ako, yung lateral movements mo. Iba. Minsan may Tapos yung season 100 na yon, si Bismarck, second round na yata pumasok or patapos na yung first round. So yung chemistry talaga, ibang-iba. Biglang may papasok na ibang sa rotation. Tama, oo. Kumbaga, daming experiment eh. Di Coach Oli. At kunyari, yung point guard, yan si Nigel. Biglang may injured. Yung ba mo kasi na point guard, tapos biglang si Bis. Oo. Iba yung timpla. Tama. Kumbaga, hindi nyo nakuha talaga hanggang sa dulo. Yung si SD na. So, Joe, Engage sila. hindi ka pa nakatikim ng championship. Okay. Sa college. Sa juniors pala. So, how crucial is this season for you personally to get a championship for Satere? Sobrang crucial. Kasi It's your last year. it's Ever. Wala nang upaga, wala na. Ito na yun eh. Saka, aramdaman ko yung paano manalo ng championship sa San Beda. Kaya nga. Andun ako nung season na Pandemonium eh. Kumbaga parang grabe yung crowd. alumni lahat. I-celebration. Last 2 minutes ng season 99 nun. Yung mga alumni nandun na sa bench sa bench ng Beda eh. Nandun na. Ako paligid. Talo na eh. Ako nakatayo na doon sa bench kasi sobrang dami na. Nandun sa Gusto mo ma-feel ulit yung gusto ko kami naman yung maka-feel. Hindi na yung ma-feel lang. So, namin, damdamin namin, mga boost namin. Saya, hirap. Pero, bago tayo pumunta dyan, katrabahuan na. ay matatay. Your last message to everyone that's watching and ano ang i-expect nila kay Joe Celso sa final year ngayon sa San Beda Redland? Mahirap-hirap na. Nakaka-pressure. Pero, yun nga, San Beda yan eh. Pinili ko na pressure yan. So, kung paano ko na naititake yung pressure, saka yung consistency na matagal ko na pinag-aaralan. Ngayon ko ititake yun as a challenge ulit. Wala nang mawawala sa akin, kabibigay ko lang. Susunod lang ako sa mga coaches. Kung anong game plan. Yung mga distraction na yan, set aside na yan. May mga basher ano man. May mga nagsasabi ng positive or negative. Take lang pero gitna lang. Tama. Natuhay na tulog. Kasi kung minsan napapfrustrate ako, dyan yung teammates, lift up sa pero yung family convert. Lift up sa aking coaches. So, maka-expect nyo being a role player ko pa rin. Kumbaga yung stats na hindi na nakikita sa papel mismo. Mga script. Yung scoring. Para sa teammates ko na. Defense yun siya. Hindi depensa sa amin yan. Rebounding sa amin. Hindi lang ako yung re-rebound, hindi lang ako yung defense. Kaya asahan nyo sa akin. Kung ano man yung i-contribute ko sa team, para sa team, asahan. Para manalo kami. Hindi mo nanalo ang San Beda dahil sa akin. Hindi mo nanalo ang San Beda dahil sa isang player. Collective effort yung gagawin. Kaya tayo masyadong umasa.
Sa team na. Sa team kayo umasa. Kasi gawin namin. Maraming salamat, Joe. At yung anak mo ngayon, nagkakaisip na. Oo, no, nagkakaisip na, napapanood ka na niya. Sana tito, panood ka. And I'm sure, proud yan sa'yo. 1 year ko na siyang hindi nakikita. Di-reserve na ako. Pero okay lang. That's a story in another episode. when we get the championship. Hopefully. But tatrabahuhin ni Jose. So, Tatrabahin ko na. may message ka ba para sa Hello, Dodge. Alam ko, daming time na hindi na tayo nakikita, nagkakasama. Pero, lagi mong tatandaan, mahal kita at namimiss kita. At yung ginagawa kong to, para din sa ito. Madami yung kulang at pagkakamali. Pero balang araw, magka-chance ako, kasama ka. Gagawin ko yun. Love you, Nak. See you soon. And with that, maraming salamat kay Mr. Joe Celso. Daddy Joe. For visiting Courtside Daddy. O, kita mo, di ba? Kaya special episode. At marami tayo natutunan kay Joe Celso. We wish you the best of luck this season, Joe. It will not be an easy path for you to get the championship because the NCAA is very hard right now. There's a lot of competitive teams. But we're rooting for you. Thank you. We're rooting for you and thank you again. So sa lahat po nanonood, maraming salamat sa lahat po na sponsor ng Courtside Daddy na hindi nyo kami iniwan. Lalo na ngayong, parami na episodes and we look forward to have another season. So maraming salamat po sa laging mga nanonood ng Courtside Daddy. This is Courtside Daddy Ryu again. Good night. Yeah! Sa Courtside Daddy, tayo'y makinig. Dito sa sports, walang halong pilit. Totoo, direkta, walang kupas. Ang kwentuhan natin, swabet, batas. Courtside Daddy, andito na. Balitang sports, tunay na saya. Usapang klaro, walang daya. Tiwala mo aming to pare, game na. Interview, kwentuhan, walang bias dito.